Hi there, it's Francis Candy and welcome back to my channel. So, for today's video, gusto ko lang may pag-usap sa inyo. Gusto ko lang may pagkamustahan para magkaroon tayo ng live update. Kasi for the last few videos na pinapost ko dito, parang hindi ko naman masyado nakakwento ano yung life ko ngayon. So, I just want to be here and talk to you and just give you an update on my whereabouts. Nasaan ako, ginagawa ko na ganyan. So, tumataba na ako, I know. Kita nyo naman sa video, oh. Pero okay lang, cute pa din naman. Well, bago tayo simula dun sa mga anything personal, I just want to share to you dahil mayroon ako bagong camera. Though, wala pa rin akong, like, yung mga dating camera kong gano'n-gano'n, wala pa din ako noon dahil, you know, kailangan mo na mag-save para magkaroon uli nun. Dahil iba yung naging pinuntahan ko. Iba yung binili ko instead of that. So, ito yung bago kong camera ngayon. Look. Ano, nakikita nyo ba siya? So, for now, on this video, ginagamit ko lang is phone ko. So, meron ako ditong kamerang nabili. And it's really special kasi it's para siyang spy camera talaga, be. Ito siya, oh, ang galing. Oh, pak. Ilaw. Bagong-bago to, guys. So, itong salamin na ito is, hindi to sponsored una sa lahat. It's a project, it's a collaboration from Ray-Ban and Meta. So, voice automated siya. Meron siyang camera dito. Ayan, camera. Nakikita nyo yung camera niya. So, sabi mo lang, hey Meta, take a picture. Ayun, nag-picture na siya. Hindi ko alam kung narinig nyo dyan. Pero, ay, ito pa dyan. So, pwede siyang pang picture, pwede siyang pang video. Tapos, pwede rin siya parang earpods. Parang, narinig ko na yung audio dito. May speaker siya. Narinig ko. Pwede marinig ng katabi mo, pero hindi naman sobrang lakas. So, ang ganda siya. Nakuha ko siya ng mga nasa $300 plus. Sa pera natin, siguro nasa 20 to 25,000 pesos. Ganun. So, super bongga. Tapos, yung lagayan niya, it acts like a power bank. Ayun na yung loob niya. So, pag nilagay mo siya dyan, magcha-charge na siya. Ayan, ilaw. Pak. O, diba? Ang galing. Umilaw. Charging na ibig sabihin. So, rechargeable siya. Ayan yung likod niya, oh. Meron siyang C port sa likod. And, ang inisip ko nung binili ko ito, paano ko lalagay ito ng memory card? Meron ba ito? Wala siyang memory card, be. Automatic lang siya through Wi-Fi, mapupunta sa phone mo. Basta meron ka lang app na Meta. So anyway, kung gusto niyo yan, you can check it online. Meron sila iba-ibang design, merong shades, merong glasses, depende sa kulay, ganyan. So, ito yung nabili ko para next time, pag nag-travel ako, soon sa kung saan man, na medyo sketchy at hindi ako makapag-ganyan ng camera ko, so pipindutin ko na lang dito, 'di ba? Kahit medyo mailaw, baka hindi naman mahalata, lalo na pag nasa ibang bansa na, 'di ba? Parang shit, nakakatakot dito, pero I have to record this, ganyan, 'di ba? So, ayan. So, syempre, ang dami nagtatanong, Kuya Francis, ano, kailan ka babalik ng India? Kailan ka babalik ng Pakistan? Kailan ka magja-Japan, magta-Thailand, mag-China, mag-Korea? Actually, supposedly last month ng May, na-invite ako para mag-vlog sa China. Sabi ko, ano, di ko na alam kung sino mga Pilipinong sumama. Oo, kasi ako na-invite ako eh. Though, hindi lang ako sumama kasi, sabi ko, conflict of schedule. Supposedly, dapat mag-cruise ako kasi hindi rin natuloy yung cruise. Oo, napako sa cruise. Hindi natuloy. And then, yung mga vlog ko sa Europe, late lang yung upload so huwag kayong magalit sa akin. Sabi ko kasi inyo, tuloy naman talaga yung nangyari sa Colombia. Sa basher ko dyan, patuloy na, tingnan mo, nangyari yun last year, okay? Ina-upload ko lang, diba? Kasi, yun yung panahon na nakasama ko yung ex-boyfriend ko doon sa Germany. So, pinuntahan ko yung mga kaibigan ko, nakinasal, si Sheena and Miro, tapos, most of the time, nandun lang ako sa jowa ko, kaya hindi rin talaga ako nakapag-vlog. Kung ipapost ko man yung vlog ko doon, wala. Yun lang yung mga na nag-iisip ako. Let me know sa comment sections kung gusto niyo makita yung mga videos. Kasi parang doon ko makikita, actually pag pinod ko yun, hindi ko alam kung nagiging honest ba ako or kinukonceal ko yung tunay na nararamdaman ko nung nandun ako sa
area niya, sa lugar niya, ganyan. Siyempre, you know, anyway, babalik ba ako sa mga bansang pinunta ko before? Oo, be. So, sa ngayon, andito pa rin ako guys sa Amerika. Andito pa rin ako sa Amerika ngayon. Actually, kababalik ko lang, saan ba? Magulo, be. Palipad-lipad ako sa Amerika, be. Oo, shoutout sa mga nakakasama ko. Shoutout sa mga nakilala ko sa LA, sa San Francisco, sa kung saan. Soon, i-upload ko yung mga videos pa ng adventures ko dito sa Amerika. May mga nagtatanong sa akin na, Kuya Francis, makikita nyo ba si BNT Jessica? Nasa Canada na siya. Pero babalik din sila. Not sure kung magtatagpo yung landas ng schedule namin, pero soon. Right now, actually, I'll be honest. Parang sa stay ko dito talaga ginagamay ko kung magugustuhan ko ba dito soon. Kung, di ba, katatapos lang recently lang ng Independence Day, di ba, happy. Pero majority pa rin sa ating mga Pilipino, tulad ninyo, is nagnanasa pa rin umalis sa bansa natin. Parang even kami naman na nandito sa malayo, na sa ibang bansa, we still prefer to be in the Philippines. Mabuhay, oo. Magtrabaho, hindi. Kasi sabi ko, ito sabi ko sa mga kaibigan ko, wala akong balak mag-TNT ha. Inuunahan ko na kayo. Wala akong balak mag-TNT. Aalis ako. Inaayos ko lang yung yung itinerary ko, yung mga ganyan. Mga plano ko sa life, basta. So, ang nakaka-depress kasi, pag nasa Pilipinas ka, yung value mo is eto lang. Alam mo yun, yung parang, let's say, may kaibigan ako, pinagtrabaho siya ng jowa niya, na ang bayad sa kanya is 500 per day. Sabi ko sa kanya, be, yung jowa mo, ito yung lahi niya. Yung European yung jowa mo. So, okay lang ba sa'yo na ang bayad niya sa'yo is parang 10 euros? Alam niya anong worth ng trabaho. And kung tinitignan ka niya bilang empleyado talaga, ganyan yung worth. Pero kung jowa at same level sa kanya, hindi dapat ganyan ibibigay sa'yo. Hindi ko alam, let me know what's your thought on that. Kasi sabi ko, yun yung eye-opener sa akin. Na parang, oo, mahirap yung buhay sa Amerika. Wala yung American dream sasabi nila, be. Diyos ko, pag napunta kayo dito, this is just based on my experience na nandito ako, nakasama ko sila, dami ko nakikilala, na depende sa work ha. Pero kung hindi ka blessed sa work mo, alam mo yung feeling na pabangon ka para mag-work. After ng work, meron ka pa lang second work. Tapos pag uwi mo, rarakit ka pa kasi ang dami yung kailangang bayaran, daming bills, gusto mo mag-ipon, may pamilya ka pa. So, parang, Diyos ko, sasabog na lang yung utak mo, sobrang daming gagawin. Lahat, parang, ayun yung yung iniiwasan ko, kasi ayokong magkaroon ako ng anxiety or depression, dahil, syempre, ayun yung mangyayari pag bumalik naman ako sa cycle ng sub-sub sa trabaho, na parang umikot na yung mundo ko sa trabaho, diba? Somehow, I know, I've had my fair share of life. Napunta na ako sa kung saan. I've experienced a lot here and there. I'm so thankful. Sabi ko nga, alam niyo yung kanta ng leader of the band? So parang, meron dun second verse, basta sa kanta. Hindi ko may pakita dahil andito yung phone ko, dun yung pang video ko eh. So, parang, basta, I'll comment down, i-comment down ko na lang, basahin nyo. Oo, na parang, 'di ba? I'm so thankful kasi kung wala rin naman kayo, wala din ako dito. Honestly, sobrang thankful ako. And right now, gusto kong balikan yung mga bansa. Marami pa akong gustong puntahan. Siyempre binabalance ko lang din, be, kasi ang mahirap sa lifestyle ko nga, be, is ibabalance ko. Paano ko ibabalance yung work, which is this one, na kung saan ako nalilipad, and gusto ko na magkaroon ng life, gusto kong magkaroon ako ng roots, gusto kong tumubo ako. So, paano ako tutubo? How will I be able to grow my own relationships kung paalis-alis ako? It's so hard. Like, not everyone can understand it. And feeling ko andun ako sa stage talaga. People kept saying na, no, Francis, bata ka pa. Pero andun talaga ako sa pakiramdam ko na I want to start this early, yung ganun, na parang para mas makilala namin ng isa't isa. And feeling ko, habang tumatagal, lalong, sorry po, pero baka maging less na yung chance of winning natin. Though, I'm slowly accepting the fact and the reality na hindi naman lahat talaga is nananalo sa
sa championship, diba? Nagkakaroon talaga ng relationship, ganyan. So, I'm open naman, and in my life, I've been very, very independent naman. Sabi ko nga, to some, sino ba si Sam? To some people, ganyan, sobrang traumatic nung na-experience ko. And even pag ni-recall ko siya, parang nung pinanood ko siya, yung sarili kong video, sabi ko, nakatakot pala yung nangyari sa akin. Pero, when people ask me, hindi ka ba na-trauma or what? I kept still saying na, hindi ko dinedepensa yung bansa nila. Pero sabi na babalik ka pa doon, wag ka na bumalik doon. Ewan ko, feeling ko, kasi yung masamang pangyayari, it can happen anywhere. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang looban. So, magalit ka lang sa bansa mo. Sa Pilipinas. So, parang, it can happen anywhere. Though, syempre, maging matalino ka na kung alam mo na nangyari doon at rampant yun doon, ikaw na yung lumayo. Pero for me, right now, siguro, hindi ko alam kung andun ako sa healing. And siguro, medyo sabog pa yung thoughts ko na wala akong maayos na direction or maybe may direction ako and hindi ko lang ma-share sa inyo. Kasi syempre, gusto kong ayusin mo na yung personal life ko, ganyan. And minsan nakakalungkot lang din na makabasa ka. Siyempre, ito na naman tayo. Very, very timely to na mga naapektuhan sa mga comment section. Like, kunyari, yeah, totoo naman yung mga comment section din. Minsan nga lang, it hurts. So, anyway, ayoko na siyang palakin. Ayoko na yun. Iba-iba kasi tayo ng direksyon sa buhay. Iba-iba tayo ng gusto. Yung iba, gusto magpatayo ng kung anek, bumili ng ganito, i-experience ng ganito, magsuot ng ganito, makatikim ng ganito. Iba-iba tayo ng paraan. Diba? Iba-iba tayo ng paraan. And what matters is, what important is, magmasa tayo eventually. Kasi hiram lang naman natin buhay na to. At the end of the day, andito lang tayo, binigyan tayo ng maiksing panahon. So we have to use it wisely. Use it na kung hindi man pang sarili na sumaya ako, lumigay, pamilya ko, ganyan. At least, maging inspirasyon ka sa ibang tao, makapagdulot ka ng saya sa ibang tao, makapagdulot ka ng pagbabago sa ibang tao for the better. Now, it's a little bit challenging, maybe. Pero, hindi ko lang alam kung meron lang akong anxiety ngayon. Dahil, syempre, it's been a long while na din. Gusto ko na actually umuwi. Inaayos ko lang. May mga hinihintay lang talaga akong papers. Kasi, di ba naalala nyo, kunyari, yung nakwento ko to sa Facebook, pero hindi ko na-post dito sa YouTube. So, dati, meron akong pera na galing na nilagay ko sa PayPal para magkaroon ng card sa PayPal. Pero, hindi lumabas, hindi nag-go through. Kasi sa Amerika, pwede ka mag-apply ng card or PayPal, prepaid debit card, parang ganyan. So, hindi pala pwede pag wala kang SSN or yung Social Security Number. So, ang nangyari, na-deposit ko na yung pera, pinadalahan nila ako ng cheque. So, pumunta naman ako sa bangko para kunin yung pera. Kaso, bawal naman makuha dahil wala akong ibang ID aside from my passport. So, isa pa yung kailangan kong itawag. And, yun nga, some people ask, so paano ka nag-survive ngayon? Yung debit card ng mama ko, pinadala ko dito sa Amerika. May kaibigan ako muna ng Pilipinas, pinadala ko dito, ayun yung ginagamit ko. So, sometimes gumagana, so sometimes hindi. So, kaya kailangan meron talaga akong cash. Kasi, or else, paano pag in times of, kailangan kong bayad pero wala akong pambayad. Anyway, okay naman ako. Nakita nyo, mataba na. Kailangan na magpapayat. Mentally, siguro, there's a lot that I have to do. There's so much. And I need to focus. I need to, siguro, recenter and reshuffle, something mga ganon. And the likes.
Masaya ako. Super saya. Masaya talaga ako. Kasi, kumbaga, I was able to live the best life. I am living my best life. I am experiencing everything at its finest to my standard, di ba? Sobrang saya. And I want to share more, explore more, see more, maybe be more. Pero ito dami kong honesty dito Hindi ko alam tuloy kung ano. Very unfiltered to. Na parang, syempre, real talk lang. Like, sabi ko nga, babalik ako yung point ko kanina, na tinatansya ko yung life. Kung dito ba ako mag-settle down soon, diba? Ando naman ako sa stage ng, parang settling down age, settling down era. Ando na ako, pasok na ako dun sa stage na yun So, iniisip ko pa, okay ba dito? Okay, dahil yung mga sobrang daming Filipino community. So, I don't really feel malayo ako sa Pilipinas. Oo, malayo physically. Pero with the community and friends na meron ako dito, I feel so home. And, syempre, I cannot say na magiging forever naman itong ginagawa natin sa internet, no? And I'm hoping na kung sino man kayo dyan nanonood, papanoorin mo pa rin ako, hanggang soon, hanggang sa tumanda na ako, kung aabot man tayo, di ba? Di natin sure kung aabot ka din. May bataya, mauna-una, char. Pero, ayun, hopefully, I'm just so happy, like, isipin nyo lang yung sometimes bago ako matulog, nire-realize ko yun. Kung gaano nakalayo yung pinanggalingan ko sa kung saan ako. Ang layo na. Yung mga nagagawa ko, yung happiness ko, yung minsan standard ko. People ask me, Francis, nagbago ka na. Sometimes, sabi ko, are we supposed to remain the same? Diba, sa buhay kailangan talaga natin nagkakaroon ng growth, nagbabago, nagde-develop. Though, kailangan, ako pa rin naman to, humble pa rin naman ako, genuine pa din naman ako, simpleng tao pa din ako, though may mga standard na tayong natututunan. Diba, na parang, ganun pala yung tama, syempre, natututo tayo. Though, ganun pa rin ako. Simpleng tao pa rin naman ako, Diyos ko. Kumakain pa rin ako ng bahaw, kumakain pa rin ako ng sardinas, ganyan, alam mo yun? I don't think na, siguro, kung meron man nag-iba sa akin, simple lang talaga ako. Sa mga gamit ko, gusto ko pa rin naman, sobrang simple lang. Ang mga, let's say, mahal lang naman ng mga gamit sa akin, mga gadgets ko lang naman dahil mahalaga sa akin ang gadgets. Gusto ko na magandang picture. Siyempre, gusto ko na magandang memory na makikita sa sarili ko soon. So, cellphone, camera, laptop, mahalaga sa akin yun. And siguro, soon, more. Hindi ko pa alam, pero soon more. Let me comment down below. Ayun. Hindi ko alam. Meron pa ako syempre ititira sa sarili ko na hindi ko na ikakwento sa inyo. Tingnan muna natin kung paano ito lalago, paano ito mag-grow at mag-develop. So for now, yun lang muna, be. Thank you so much. Sana kung nasan ba kayo, I wish you well. And magkita ulit tayo hanggang sa susunod na video. Bye-bye!